Isang panawagan sa buong mundo, lalo na sa Mindanao. Mga kapatid at kababayan, ang kasaysayan ng pananampalataya ay paulit-ulit na nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. Kapag ang katotohanan ay ikinulong lamang sa letra, nawawala ang diwa. Sa bundok ng Sinai, kasama ni Moises ang Diyos na walang larawan, ang Diyos na hindi mahuhubog ng kamay ng tao at hindi maikukulong sa anumang anyo. Gayunman, habang naroon ang kapahayagan, may mga pumili ng sariling likhang anyo at sariling interpretasyon. Doon nagsimula ang pagkakahati. Go, get thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made them a molten calf and have worshipped it, and have sacrificed thereunto and said, These be thy gods, O Israel, which have brought thee up out of the land of Egypt. I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them. And I will make of thee a great nation. Who is on the Lord's side? Let him come unto me. Slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor. And the children of Levi did according to the word of Moses. And there fell of the people that day about 3,000. I show you a God of gold. Blasphemers, idolaters, forfeit, shall drink bitter water. Oh, this people have sinned a great sin and have made them gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Oh, this people have sinned a great sin and have made them gods of gold. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Sa paglipas ng panahon, ang mga kasulatan ay isinalin, ipinasa, at binigyang kahulugan ayon sa iba't ibang paniniwala at tradisyon. Marami ang taos-pusong naghahanap ng kaligtasan, ngunit dahil sa pagkakapit lamang sa isinaling letra, hindi na nila nakikita ang mas malalim na katotohanan na tinutukoy ng salita. Ang Diyos na ipinahayag sa bundok ng Sinai, ang Diyos na walang larawan, ay siya ring Diyos na ipinaglihi sa isang birhen. Hindi ito dalawang magkaibang Diyos, kundi iisang banal na kapahayagan. Nag-iisang banal sa pamamagitan ng paglihi sa isang birhen na katuparan ng hula, at naging tagapagligtas sa pamamagitan ng mga himalang. Siya lamang ang makakagawa tulad ng pagbuhay sa mga patay na patunay ng paghahari ng Diyos, at pinagtagumpayan ang kasalanan ng sanlibutan, at nagtaglay ng maluwalhating katawan na hindi na mamamatay kailanman.
You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world. Ito ang sentro ng katotohanan na kailangang maunawaan, hindi lamang basahin. Dahil dito, ang panawagan ay malinaw. Lumaya tayo sa pagkakulong sa letra ng kasulatan at tumingin sa katotohanang itinuturo nito. Hindi upang itakwil ang salita, kundi upang maunawaan ang diwa at layunin nito. Kilalanin ang nag-iisang banal, hindi batay sa magkakaibang pangalan at dibisyon, kundi ayon sa kapahayagan ng salita mismo, ang Diyos bilang Ama. Ang salita ay hindi hiwalay sa Diyos. Ito ang mismong kapahayagan, makilala ang bagong pangalan ng Diyos bilang Ama. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung kilalan niyo ako, kilalan niyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakilala at nakita niyo na siya. Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama, at sapat na iyon sa amin. Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Maniwala kayo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi kong ito, maniwala man lang kayo dahil sa mga ginawa ko. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. At anuman ang hilingin niyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa aking pangalan. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilalan niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Hindi ko kayo iiwan ng walang kasama. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo, pero makikita niyo ako. At dahil buhay ako, mabubuhay din kayo. Sa araw na iyon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking Ama, at kayo ay nasa akin, at ako ay nasa inyo. Ang sinumang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Panginoon, bakit sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat? Ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang kasama niyo pa ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ang salita ay hindi hiwalay sa Diyos. Ito ang mismong kapahayagan, makilala ang bagong pangalan ng Diyos bilang Ama. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Narinig niyo ang sinabi ko na aalis ako, pero babalik din sa inyo. Kung mahal niyo ako, ikasisiyan niyo ang pagpunta ko sa Ama.
dahil mas dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko ito ngayon sa inyo bago pa man mangyari, upang sumampalataya kayo sa akin kapag nangyari na ito. Ang salita ay hindi hiwalay sa Diyos. Ito ang mismong kapahayagan, makilala ang bagong pangalan ng Diyos bilang Ama. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo, pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napupuot sila sa inyo. Tandaan nyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping mas higit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Ang salita ay hindi hiwalay sa Diyos. Ito ang mismong kapahayagan makilala ang bagong pangalan ng Diyos bilang Ama. Kung hindi ako naparito sa mundo at nangaral sa kanila, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, wala na silang maidadahilan sa mga kasalanan nila. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ako gumawa sa harap nila ng mga himalang kailan may hindi nagawa ni numan, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Ngunit kahit nakita na nila ang mga himalang ginawa ko, napupuot pa rin sila sa akin at sa aking Ama. Sa ginawa nilang ito, natupad ang nakasulat sa kanilang kautusan. Napupuot sila sa akin ng walang dahilan. Ang salita ay hindi hiwalay sa Diyos. Ito ang mismong kapahayagan, makilala ang bagong pangalan ng Diyos bilang Ama. Ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Kayo rin ay dapat na magpatotoo tungkol sa akin, dahil kasama ko na kayo mula pa noong una. Ako si Miguel, bumangon ako gaya ng inihayag sa hula upang magpatotoo sa katotohanan ito at upang hayagang maipakilala ng buo kung sino nga ba talaga ang salita na naghayag ng bagong pangalan ng Diyos bilang Ama at nagpakilalang siya'y iisa sa Ama. Pero ang totoo, para sa ikabubuti niyo ang pag-alis ko. Dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumampalataya sa akin. Ipapakita niya na ako ay matuwid dahil pupunta ako sa Ama at hindi nyo na makikita. Ipapakita rin niya sa kanila na hahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghahari sa mga taong makamundo. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. Kaya sinabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Mula sa mga pulo ng dagat hanggang sa Mindanao at sa buong mundo. Ako si Miguel, bumangon ako gaya ng inihayag sa hula upang magpatotoo sa katotohanan ito at upang hayagang maipakilala ng buo kung sino nga ba talaga ang salita na naghayag ng bagong pangalan ng Diyos bilang Ama at nagpakilalang siya'y iisa sa Ama. Hindi ito patotoo ng isang tao lamang, kundi paanyaya sa lahat upang makibahagi sa katuparan na hinihintay.
ang Diyos ay maghahari at ang kanyang paghahari ay hindi gawa ng tao, hindi pansamantala at hindi kailanman mawawasak. Huwag na tayong maghintay ng mga palatandaan na tila hiwalay sa ating pananagutan. Ang maraming babala sa hula ay tumutukoy sa mga sistemang bumubuo ng sarili nilang kaharian. Mga grupong nag-aangking hari, ngunit itinayo sa pundasyon ng tao. Ang mga ito ay may takdang wakas, sapagkat ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kahariang hindi mawawasak kailanman, at ang kanyang kaharian ang wawasak sa lahat ng huwad na kahariang gawa ng tao. Ang paanyaya ay bukas sa lahat. Imbitado kang maging bahagi ng paghahari ng Diyos bilang ama sa kanyang mga mananamba, yaong sasamba sa espiritu at sa katotohanan. Nasa iyo ang pasya kung tutugon ka at magiging bahagi ng katuparan ng huling bilang na hinihintay bago ang kanyang literal na paghahari, o kung mananatili kang nakatali sa mga sistemang lilipas. Ito ay hindi pananakot, kundi isang malinaw na paalala. Ang katotohanan ay narito na, at ang oras ay ngayon. Piliin ang makita, hindi lamang magbasa. Piliin ang sumunod sa diwa, hindi lamang sa letra. At piliin ang maging bahagi ng katuparan ng paghahari ng Diyos na hindi kailanman mawawasak. Ang huling paanyaya ng Ama sa kanyang mga mananamba. Mga kapatid, ang paanyaya ng Diyos ay hindi lihim at hindi rin komplikado. Ito ay matagal nang ipinahayag, ngunit ngayon lamang lubos na mauunawaan ng mga handang makakita. Ang panalangin ng Panginoon ang mismong imbitasyon ng Ama sa buong sangkatauhan. Hindi ito basta panalangin lamang. Ito ang lugar ng pagtitipon ng mga tunay na mananamba. Sa panalangin ito nagkakaisa ang mga sumasamba sa espiritu at katotohanan, sapagkat ito ay nagmula mismo sa nag-iisang anak na lubos na kinalugdan ng Diyos sa bago niyang pangalang Ama. Ang panalangin ng Panginoon ang selyo ng anghel na nagtatakda kung sino ang sa Diyos, dugo ng kordero na naghuhugas ng kasalanan at nagpapalinis sa budhi ng tao, susi ng kaharian na nagbubukas ng daan patungo sa tunay na paghahari ng Diyos. Awit ng mga mananamba, sapagkat dito ipinahahayag ang kalooban ng Diyos na maghari, kung paano sa langit, ganun din sa lupa at korona ng mga mananagumpay na hindi maaaring agawin ng sinuman. Sa pagsasabuhay ng panalangin ito, hindi lamang sa salita kundi sa pamumuhay, ang tao ay nagiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. At sa pag-anyaya sa iba na sumunod din hanggang sa mabuo ang huling bilang, ang bawat isa ay nagiging kabahagi sa katuparan ng bilang ng mga mananamba na hinihintay ng Ama. Ang bilang na ito ay hindi simbolo lamang. Ito ay katuparan ng kalooban ng Diyos bilang Ama sa kanyang bayan. At kapag ito ay nakumpleto, ang paghahari ng Diyos ay mahahayag ng literal. Walang makakaagaw ng korona ng sinumang nagsabuhay ng panalangin ito. Ang gantimpala ay hindi para sa mga nanonood lamang, kundi para sa mga nagsisikap na mabuo na ang bilang para sa katuparan ng paghahari ng Ama, nananatili at tapat sa imbitasyon ng Ama. Ito na ang panahon. Hindi na ito panawagan ng relihiyon, kundi paanyaya ng kaharian. Ang kasalan ng kordero. Ang tanong ay hindi kung may darating pang tanda, kundi kung tutugon ka ba ngayon sa imbitasyon upang makadalo sa kasal ng kordero, sa kaharian ng Diyos sa langit. Ang Ama ay naghihintay. Ang kaharian ay handa. Ang imbitasyon ay malinaw.